Mayang buntag mga kaigsunan. Happy Sabbath! God is good and all the time. Murag daghan-daghan gyud atong slogan karon nga tuig mga kaigsunan no. Moingon ta og God is good ang atong tubag all the time. All the time God is good. Nya napat tay bag-o. Jesus is coming. I will go na ta karon. Jesus is coming. I will go. Mauban ba ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsunan? Yes, we will go. And I will go. Jesus is coming. Murag hinay man. Ay mo kabalaka mga kaigsunan kay sa ako apang kanunay nga gikaingon nga mubo ra gyud ko mawali. Mubo ra gyud ako akong mensahe tungod kay ang akong uncle nagaingon siya kanunay, nagapahinomdom siya kanunay kanako nga ang taas nga winalihan tinigulang. So kay batanon pa man ko, mubo ra gyud ang akong mensahe karon nga buntag. Ang atong slogan sa atong mga kapatanunan, mga kaigsunan, Youth in Mission. Unsay tubag? Ayo. Siguro ang kasagaran karon naa dinhi ang mga batan-o nato naa ba dito sa wellness? Na ang kasagaran diri mga elderly. So basig makaingon mo nga di naman may batan-on pastor. Imagine lang gud ninyo nga batan-on pa mo. Ibalik nato anyong pagkabatan-on. Kung moingon ta og youth in mission, ang tubag, I will go. Youth in mission. I will go. Wow, praise the Lord, mga kaigsuunan. Pagkaanindot, pamalandungon sa atong pagsimba karon tungod kay ang ato ang mga kaigsuunan, ani ana atong makita, murag puno nagyud ang atong iglesia. Tungod sa kaayo sa Ginoo, sa panalangin nga iyang gihatag, aduna pud tay mga bisita, no, naa dinhi karon. Ako nakita si Ma'am Arbias, welcome ma'am. Gikan sa Marbel City Central Church. Pagkaanindot pamalandungon mga kaigsunan nga kitang tanan naghinay-hinay na gyud og balik ang atong ginahandom nga atong pagsimba nga panaghiusa diha sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat sa naghatag sa atong alawiton ang ato ang grupo nga gitawag og the Four Corners. Ambot nganong sila pod akong gipangutana nga nganong four corners man nga daghan man mo. Ako silang gipangutana. Bisan sila di sila katubag. Ambot ngano daw Four Corners. So daghang salamat sa atong mga mag-alawit nga naghatag sa atong pinasahi nga awit. Mga kaigsunan, I'm very happy nga naabot ko dinhi nga iglesia. Sukad ni atong 2019. Unya ang atong mga elders o atong church board naghandom dinhi og youth pastor. So I respond the call. Mipasa ko sa akong application and praise the Lord nga kita nadawat dinhi og nakig-uban dinhi sa ato ang iglesia. And I'm so very happy nga with this almost 3 years ng atong pakig-uban, ang atong mga youth ni-respond pod sa call o sa tawag sa Ginoo nga magdinasigay ang matag usa. I'm so very happy nga isa ko sa napili dinhi nga iglesia nga mo-serve dinhi sa atoa mga kaigsuunan. And hopefully this will be this time na imagine pa nako ang una nakong mensahe dinhi sa atong iglesia. And karon mga kaigsunan, I will not dili ko makasigurado, but hopefully this will be kani nga mensahe nako, this will be not the last nga akong pagmensahe karon sa atubangan ninyo. Tungod sa mga progress sa atong Southern Mindanao Mission, tungod sa atong mga tawag, dili lang hibalaan mga kaigsunan, but hopefully makig-uban gyapon ko kaninyo mga kahiglaan, mga kaigsunan. Daghang salamat sa atong mensahe o sa programa nga atong natunghayan niining si Manahuna mga kaigsunan. Nga sa diin kita naka-experience o gipahigayon nato ang Youth Week of Prayer. Kini nga
programa gikan yun sa Southern Asia Pacific Division. Gani, siguro tibuok Pilipinas nagpahigayon niining si Manahuna og Youth Week of Prayer. Atong gipasalamatan tungod kay ang atong mga batan-on ni respond pod sa pagtawag nga sila mahimong mga magsusulti. Una nga gabi nato nga pagpakiguban sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo, ang atong speaker walay lain si Sir Von Gisrel Humawas. Dinhi iyang gihatag kanato ang mensahe mga kaigsunan mahitungod sa balaang kasulatan kung unsa kini kaimportante alang kanato dili lang para sa mga batan-on kundi alang kanatong tanan nga ang Biblia mo ay tinapay nato sa kinabuhi nga mo'y naghatag kanatong kusog igong kusog kung nadiskuryo ta kung naluya ta ang Biblia mo'y atong padulngan mga kaiglaan mga kaigsunan. Ikaduha nga gabi nga atong speaker walay lain ang usa sa madasigo nato nga youth leader, Jers Lawrence Bruce. Sa diin, iyang gipakita nga si Ginoong Hesus ang tinuuray nga superhero sa atong kinabuhi. Dili nang makita nato sa mga telebisyon o sa mga movies kay kana nga mga superhero gihimo lang na sa mga imagination, sa mga comics. Apan ang tinuod nga superhero mga kaigsunan mo si Jesus Christ kamo ay nagluwas kanato gikan sa kasalanan o gikan sa pagkabilanggo sa sala. Ang ikatulo nato nga gabi nga speaker walay lain si Ma'am Irish Laurente. Sa diha iyang gipakita kanato ang tinuuray nga mahitabo unya sa ulahing mga adlaw nga sa diin adunay dako kayo nga kagubot apan kadtong mga kagubot usa to katimailhan nga si Ginoong Hesus mobalik gyud. Tinuoray nga mobalik gyud. Ang ikatulo ikaapat mga kaigsunan nga mensahe nga atong nakita o nadunggan. Gihatag ini sa atong usa ka madasigon nga batan-on, Sister Kyra Dulutalias. Iyang gipakita kanato o gisaysay kanato nga sa diin aduna di ay kalaban o kaaway ang atong Ginoo nga gialagaran. Aduna di ay dako kayo nga tulubagon o naatay dako kayo nga kaaway nga atong giatubang karon. Og kana mao ang mapintas nga mananap. Og ang ika-5 nga mensahe gidala kini sa atong former AY leader dinhi sa atong iglesia, Brother Wawi Luna. Iya sab gipakita og gisaysay kanato nga aduna di ay piki og adunay tinuoray nga pagsimba. Nagapahinomdom kanato mga kaigsunan nga gikinahanglan mahimo tang aktibo og mabantayan nato kung asa bata naabatas tinuod nga pagsimba o naa sa bakak nga pagsimba. Og ang kagabi nga maoy naghatag kanato sa mensahe walay lain ang atong youth director dinhi sa atong iglesia, Brother Clifford Rodriguez. Nga sa diin atong nabal-an na saysay niya kagabi og atong naangkon ang mensahe nga adunay ilhanan, adunay silyo ang Ginoo sa iyang mga katawhan og gana walay lain ang adlong igpapahulay. Mao kini nga at kita nagsimba karon sa atong buhi nga Dios, the true seal of God. Ang tinuoray nga silyo sa Ginoo atong nadunggan kagabi mga kaigsunan. O karon ang last nga atong mensahe nga atong pagadunggon gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Niaging bulan February gihatagan ko og kanang kanang appointment slip nga ako'y magwali sa February 12 siguro to. Timing naa sa week of kanang Valentine's. Apan naaday programa mga kaigsunan ang family life. So ang nagwali ni adto si Ma'am si Doc Presi, si Doc Presi. Ang mensahe man gusto ipaabot kay pangpamilya. Unya wala pa man ko'y pamilya. Dili pa bagay sa kuha ang mensahe. Mo na nga ni nagsabot mi nga exchange na lang. Exchange. Og ako nasayod mga kaigsunan og ako mituo
nga ang ato diay Ginoo is God of arrangement. Tungod kay iyahang gitiming ang atong mensahe karon. Nga karon diay ang ako ang schedule tungod kay karon mao ang culmination sa atong Youth Week of Prayer. Praise the Lord mga kaigsunan nga ang Ginoo diay nangita og sakto nga panahon nga sa diin ako makamensahe diha kaninyo. Ang atong mensahe karon mga kaigsunan giuluhan ko kini og the true Adventists. The true Adventists. Tingali ang uban kaninyo nalibog mo tungod kay sa atong poster naa dito ang title Alien Invasion sa to the true alien invasion og ang last is the true gospel. Apan akong gi-revise mga kaigsunan tungod kay nakita nako nga mas importante og mas hanay o mas haom kining ato ang title karon nga kabuntagon, the true Adventist, ang tinuoray nga Adventist. All we know mga kaigsunan nga ang meaning sa Adventist from the root word Advent is waiting. Adventist is the people who is waiting for the return of our Jesus Christ. Ang mga katawhan nga nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, mao kana ang meaning sa Adventist. Kita ba, ikaw ba mga kahigalaan, mga kaigsunan, nagahulat ka ba sa tinuoray nga pagbalik sa atong Ginoo? Kung ikaw nagahulat, ikaw ginatawag nga Adventist. But for us, we are Seventh-day Adventists. Kay daghan man pod og mga Adventist nga nagahulat sila pero dili sila adlaw ipapahulay, dili sila adlaw Sabado nagasimba. So atong tan-awon mga kaigsunan kung unsa bagyo di ay ang tinuoray nga Adventist. Our key text is found in the Revelation 14 verse 6 to 12. Nagaingon, "Then I saw another angel flying in the mid-air, and he had eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. He said unto the loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth and the sea and the springs of water." And then the second angel followed and said, "Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all nations drink the maddening wine of the adulteries." And then in verse 9, a third angel followed them and said in a loud voice, "If anyone worship the beast and its image, and receive its mark on their forehead and their hand, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and the lambs." Verse 11, "And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night for those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark on its name. This calls for patient endurance on the part of the people of God who keep his commands and remain faithful to Jesus." Sa dili pa ta magpadayon, I will request you to bow down your heads. Let us request the Holy Spirit. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we will be needing you this moment, especially the Holy Spirit. Enlighten us, dear Father. Open our hearts and minds so that we could be able to receive the message that we will be hearing from you. Please, O Lord, you will be guiding us as we worship you in this moment. Please receive each one of us as we offer you ourselves. Lord, we can do nothing without you, so please help us. This all we ask in the loving name of Jesus we pray. Amen. This message, mga kaigsunan, mao ni ang atong foundation sa atong pagtuo. The three angels message. Ang mensahe sa tulo ka mga anghel nga naa diha sa Revelation. And all we know, mga kaigsunan, nga ang atong week of prayer gikan sa pagsugod
nagsintro kini sa Book of Revelation. Atong gitagsa-tagsa ang atong mensahe gikan sa una hangtod karon, nag-focus kini ang mensahe gikan sa Revelation, and it's focusing on the three angels message. Karon mga kaigsunan, in our time, daghan na kaayo og mga denominations og mga katawan, they are claiming that they are bringing the three angels message. Daghan na kaayo taog na balaan og nakita nga mga katawhan, mga denomination, mga relihon kunuhay nga nagdala sab sila sa tulo ka mga anghel. They are claiming that they are bringing the gospel. They are claiming that they are bringing the three angels message. But how can we identify unsaon nato pag-ila nga mao kana ang tinuoray nga mensahe nga gihatag kanato sa Ginoo? Nga mao kana ang tinuoray nga tulo ka mga anghel nga naghatag kanato sa mensahe kanatong tanan niining panahon nato nga malisod. Dili ta magpailad mga kaigsunan, tungod kay daghan na karon ang nagadala ilang gibandera, ang ilahang logo diya sa ilang atubangan sa ilang mga simbahan na ay tulo ka mga anghel nga gidala-dala nila usab. Dili ta magpailad mga kaigsunan, atong bantayan kana nga mga katawhan, tungod kay ang tinuoray nga Adventista, ang tinuoray nga mag-alagad sa Ginoo, ang tinuoray nga three angels message atong makita karon mga kaigsunan. Of course, walay lain ta nga Great Commission nga atong ginasunod o atong ginafokusan mga kaigsunan. It's found in Matthew 28 verse 19 to 20. It says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, even at the very end of the age." Mao kini ang atong Great Commission mga kaigalaan, mga kaigsunan. Dili lang sa mga batanon, kundi kaalang ni kanatong tanan. Dili lang sa amuang mga pastors, dili lang sa atong mga laymans, kundi alang ni kanatong tanan mga kaigalaan, mga kaigsunan. Nga we should be able to go with the gospel. Kita mo apil dito sa pagtawag sa atong Ginoo. The Great Commission is to preach the gospel. Atong igawali ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Atong igawali mga kaigsunan, kay nganuman ang pagbalik sa atong Ginoo haduol na gyud. Haduol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoo. Gani daghan ang nagaingon, "Pastor, kaniadto pa manang hapit na mo balik ang Ginoo." Ang akong lolo sige ingon nga mubalik na ang Ginoo, hapit na mubalik, namatay na, nagkaanak na ko, wala pa man gyapon ni balik ang Ginoo. As I read our devotional this morning mga kaigsunan, kung kinsa man pod kadtong nakabasa sa devotional kaganina, nindot kay ang mensahe mga kaigsunan sa atong nabasa nga mensahe sa atong devotional. Tungod kay ingon dito nga ang Ginoo dili siya langay-langayon. Wala siya naglangan-langan sa iyang pagbalik. Apan iya lang gitagaan og panahon ang iyang mga katawhan nga maghinulsol, mobalik diya kaniya, moalaga diya kaniya. Tungod kay ang Ginoo gusto na gyud siya mobalik. Gusto na gyud niya ipahamtang ang judgment alang kanatong tanan. Apan ang kaluoy sa Ginoo, sa atong nabasa ganiya nga devotional, ang kaluoy sa Ginoo mo'y nipalabaw mga kaigsunan. Muna nga gikinahanglan nga ato nagyong tinud-anay nagyud ang atong pag-alagad ni ining panahon mga kaigsunan. Tungod kay ang panahon nato gamay na lang gyud. Sa akong pagbasa sa akong topic, na ay title dito the true alien invasion man ata to. Kung ako gi-shorten na lang, is alien invasion true? Tinuod ba nga naagyoy aliens mga kaigsunan, natuo ba mo ana? Ha? Kinsa daw mo tuo ba nga na alien? Ha? Ay si Pastor Alfonso. Kinsa pa? Daghan taog mga kaigsuunan nga nagtuog yun nga na alien.
Sa atong Biblia, mga kaigsunan, walay klaro o walay exact word nga atong mabasa, but in Job 38 verse 4 to 7, nagaingon siya, "Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand who mark off the dimensions. Surely you know who stretched a measuring line across it. On what were its footing set, or what laid its cornerstone? While the morning stars are sung together, and all the angels shouted for joy." Aduna day lahi nga dimension, aduna pa day laing heavenly bodies nga naa dito sa kawanangan, mga kaigsunan, nga wala pata na sayod. And it is true, gi-assume nato nga it is true that dili lang kita ang lumulupyo dinhi sa atong universo, kundi naapag yung laing mga binuhat ang Ginoo maliban kanato. Apan balik ta, mga kaigsunan, is alien invasion is true? Kana bang makita nato sa movie nga naadoy mga alien nga musakop dinhi sa kalibutan? Ha? Kuhaon ang atong kalibutan, and so many youths ang atong mga batanon dinhi, sure ko nga nagsubaybay gyud mo sa Avengers nga kanang superhero. Kinsa ang kalaban dito nga alien? Si Thanos. Nay nagtubag si Thanos. Si Thanos ni adto daw siya dinhi sa earth kay iyang sakupon ang tibuok kalibutan. Og iyang pamatyon ang 50 ba to? 50% sa population. Kay aron ang other 50 mo survive. Mo na ang story sa tong Avengers, si Thanos. Tinuod ba na, mga kaigsunan? Ha? Of course, dili tinuod. Tungod kay hinimo lang to sa imagination sa director nga naghimo sa maong salida. But in our study this morning, atong mabasa sa Matthew 28, verse, Revelation, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judged and waged war. Verse 12, his eyes are like blazing fire, and on his heads are many crowns. He has name written on him that no one knows but himself. Revelation ni siya, mga kaigsunan, dili ni siya Matthew. He is dressed in a robe deep in blood, and his name is Word of God. The armies of heaven were following him, riding a white horse and dressed in fine linen, white and clean. Coming out from his mouth is a sharp sword, with which to strike down the nation. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe, on his thigh, and he has this name written. Aduna di ay usa, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga munaog gikan sa ibabaw, og siya muhatag og mapakita nga siya magmadinaogon. Sama sa gibuhat kunuhay ni Thanos. Sa diha nga si Thanos, kung kinsa man to nakakita sa salida, sa diha nga si Thanos ninaog, daghan kaayo siya og mga army of aliens nga iyang kauban, kay ilang sakupon ang kalibutan. Apan kining muabutay, mga kaigsunan, nagdala o nagsakay sa maong puti nga kabayo, siya magmadinaogon usab nga munaog gikan sa kalangitan, og siya mupahamtang sa silot, magahatag sa judgment sa matag usa, sa dautan og sa maayo. Walay lain, mga kaigsunan, si Jesus Christ ang munaog. Muani siya dili alang sa pag-invade kanatong tanan, apan mobalik siya, muani siya alang sa kadaugan. Nadaog na niya, mga kaigsunan, ang kaaway. Jesus the victorious. Tungod kay siya mobalik usab, inubanan sa iyang angels of army. Daghan kaayo siya og kauban, mga kaigsunan, og sa iyang ulo
nagasuot siya og korona. Dili lang usa ka korona apan gitawag dinhi o gibasa nato sa Revelation, crowns, many crowns. Nagpasabot kana nga kapila siya na kadaog. Ang kadaugan ana agyod kang Ginoong Hesus, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Og atong masabtan pag-ayo nga ang atong Ginoo mobalik gyud di ay. Atong tagsaon, mga kaigsunan, unsa ba gyud katinuod ang pagbalik sa atong Ginoo. Atong mabasa sa Buhat 1 versikulo 11, Jesus will come literally. Ang atong Dios mobalik gyud siya, ato gyud siyang makita o literal gyud nga siya mobalik. Dili kay imagination lang, dili kay buhat-buhat lang, but Jesus will come literally. Siya mobalik gayud, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Jesus will come visibly. Makita gyud siya. Makita gyud siya, mga kahigalaan, mga kaigsunan. Sa diha, sa Matthew 24 verse 30, sa diha nga siya, human siya nabanhaw, unya siya nakiguban sa mga disipulo, 40 ka mga adlaw pag human niya na, mihinay-hinay siya pagsaka ngadto sa langit. Ang iyang mga disipulo naghangad. Kay wa na, mibayaw na ang atong Ginoo. Apan adunay duha ka anghel nga nag-ingon, ayaw kamog kabalaka. Tungod kay kini inyo nakita nga Ginoong Hesus, mobalik raunya sa sama nga paagi nga siya misaka ngadto sa langit og unya munaog siya. Jesus will come visibly. Siya makita sa tanang mata, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Dili dayta mutuo ni anang moingon nga si Ginoong Hesus mibalik na na dito sa Midsayap. Si Ginoong Hesus na dito mibalik na siya dito sa Agusan. Ang pangutana, kita ba dinhi sa Jinsan, nakakita ba sa pagbalik? Wala, mga kaigsunan. It is not true. Because Jesus will come visibly. Makita gyud siya sa tanang mata, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Jesus will come audibly. O si Ginoong Hesus mubalik sa naay dako kayong banha. Because in 1 Thessalonians 4 verse 16, sa diha nga munaog na ang atong Ginoo, inubanan sa iyang mga anghel, nagdala sila og trumpita. Onya, uban sa singgit. Onya ang trumpita patingugon. Liman ka na, pila ka linibo ka mga anghel, nagdalag trumpita. Onya ilang patingugon, singgit pagyud. Dili ba na banha? Banha, mga kaigsunan, ang pagbalik sa atong Ginoo. Madungog yun siya. Madungog ang pagbalik sa atong Ginoo. Jesus will come audibly. Jesus will come with an army of angels. Daghan siya og mga anghel, uban kaniya, mga kaigalaan, mga kaigsunan. And this is the promise of God. Nga kung kita matinud-anon sa pagbalik sa atong Ginoo, one day, kita pod mahimong usa sa mga anghel sa Ginoo, og we will becoming an army of angels. And the last, Jesus will come and shock the earth. Sa diha nga mobalik day ang atong Ginoong Hesus, adunay dako kayo nga shocking, o adunay dako kayo nga paglinog, og ang kalibutan mahimong di na maitsura, mga kaigsunan. Tungod kay ang dako kayo nga kagubot, mahitabo unya sa pagbalik sa atong Ginoo. That is why mapasalamaton ta, mga kaigalaan, mga kaigsunan, sa atong General Conference o bisan sa ato ang kinatibukan sa atong iglesia nga isa sa atong mga departamento, ang AY o Adventist Youth, gitagaan og pagtagad sa atong iglesia nga kinahanglan aduna usay ministry nga pagahimuon ang atong mga batanon. That is why sa atong logo makita gyud dinha ang three angels message. Nga ang atong mga batanon as a Seventh-day Adventist Youth, kita nagadala sa three angels message. Kini nga three angels message makita gyud o mooy gipasabot diha sa Revelation 14 verse 6 to 12. Nga sa diin kita nagaangkon ni anak, mga kaigsunan. Tungod kay ang atong mensahe mao kini, the gospel of God. Unsa gani ning gospel?
walay lain mga kaigsunan. Gospel means good news. Unsa man ang good news, unsa di ay ang maayong balita. The good news is Jesus is coming. Jesus died for our sins at the cross. Mao ka na ang maayong balita. Ato ka nang imantala. The gospel, the good news, which is written in Acts 14 verse 12. The gospel is to be preached. Atong igawali mga kaigsunan ang mensahe, ang maayong balita. Revelation 14 verse 6. And the gospel, it shall be, the gospel, asa niya gipahatag o gi-address to the people. Sa mga katawhan, dili lang sa mga dato, dili lang sa mga pobre, apan tibuok katawhan sa tibuok kalibutan, igawali kini nga mensahe, kining maayong balita. Dili data magpili-pili mga kaigsunan. Dili data magtanaw og kaning standarte sa tao. Kung siya dato ba, walihan nato. Pero kung siya pobre, dili nato walihan. No. Kitang tanan, atong walihan mga kaigsunan. And the last, it shall be preached. Matthew 28 verse 19, because it is our great commission, is to preach the gospel. Atong iminsahe ang maayong balita sa tibuok kalibutan, mga kaiglaan, mga kaigsunan. O kung kini mahitabo, kini matapos na, kini nalukop na sa tibuok kalibutan, ang atong Ginoo mobalik na gyud. And this is the Great Commission, because this is the message of the three angels nga atong nabasa diha sa Revelation, mga kaiglaan, mga kaigsunan. Atong tagsa-tagsaon, mga kaigsunan, kung unsa bagyoy gusto ipaabot sa atong Ginoo niining tulo ka mga anghel nga naghatag kanato sa mensahe. Una, the first message of the first angel nagaingon, the first message, fear God and give glory to Him, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the springs of water. Ang una dahil nga pagtawag mga kaigsunan, it's a warning. And the angel is calling to worship God. Atong simbaho nagyod karon ang atong Ginoo. Dili na ta maglangan-langan, mga batanon. Usahay mo ingon ta, ugma na lang ko pastor, mo simba. Sunod Sabado na lang ko mo simba, pastor. Pastor, naglain akong lawas, susunod na lang ko mo simba. No, it is now the time. Fear God and give glory to Him. The first message of the first angel is a call to worship. A call to worship. Dili na ta maglangan-langan, mga kaiglaan, mga kaigsunan. Tungod kay ang atong ugma, wala ta masayod. Tungod kay ang kaaway, he is like a roaring lion. Nga andam siya mutukob, kinsa man tong maluya. Busa karon, alagad na ta mga kaiglaan, mga kaigsunan. The first call is to worship God. First call is to worship. The second angel, naingon siya, the second angel, nagaingon siya din. And the second angel says, Babylon the great city has fallen, for it's made all nations drink the wine of the fury of their fornication. The second angel tells us about the fall of spiritual Babylon. Apan unsa maning Babylonia, mga kaigsunan? In the Bible, it means confusion o pagkalibog. While in the book of Revelation, Babylon symbolizes the ancient city. Nga kadtong maong syudad, it is used to designate the enemy of God's people of the last days, a religious political power that attempts to dominate the entire world before the Lord's return. Ang Babylonia di ay, mga kaigsunan, nagrepresenta kana sa kaaway sa Ginoo. Nga kining hariana, kining nga organisasyon na, kining nga kalihukan nga Babylonia, mo'y nag-attempt, gusto siya nga iyang lukupon ang tibok kalibutan og musunod sa iyahang pamalaod. Og kini nagpahinumdom kanato nga kini di ay ang Babylonia sa atong panahon karon, nagapahinumdom nga mao nang kaaway sa Ginoo niadtong unang ang panahon. This power is intended to deceive the world with the teaching of false doctrines. Kini nga mao nga
nga grupuha kini mao nga Babylonia. Aduna siya power to deceive. Gihatagan siya o naakaangkon siya og usa ka gahom sa pag-ilad o sa pagpahinungod sa nga dili mao nga mga doktrina nga gihatag sa atong Ginoo. Dear brethren, the message of the second angel calls us to stand firm in biblical conviction. Atog yung tun-an ang atong balaang kasulatan, mga kaigsunan. Mubarog yun ta kung unsa gyud ang atong nakatunan nga tinuoray diha sa Biblia. And we will defend it. Atong dipinsaan ang atong kamatuoran, mga kaigalaan. Therefore, it is important that you stand firm in God's truth. We will stand firm in God's truth because the second angel a call to defense of the truth. Siya nagatawag nga mubarog yun ta sa ato ang kamatuoran nga naangkon. And then the last angel, mga kaiglaan, mga kaigsunan. The last angel, the third angel, the gospel message reveals it is the call to fidelity. A call to loyalty. If anyone worship the beast and his image and receives the mark on his forehead or hand, he too will drink the wine of the wrath of God. Si kinsa man tong mudawat sa marka sa mapintas nga mananap, siya pod butangan dinhi sa iyang agtang og dinhi sa iyang kamot, tuo nga kamot, og siya makaangkon sa kalagot sa Ginoo sa diha nga mobalik si Ginoong Hesus. Bantay ta, mga kaigsunan. Tungod kay naakoy na dunggan usahay ng mga batanon moingon, Pastor, lisod kayo moabot na nga panahon. Tungod kay dili nata kapalit. Dili nata kabaligya. If anyone worship the beast and his image receives the mark of the beast. Unsa kay meaning, mga kaigsunan, nganong ibutang literal ba nga ibutang dinhi sa ato ang agtang? No. It is means nganong diri man sa agtang tungod kay naa dinhi ang utok, front lobe, ang atong front lobe, mo ni nagahatag kanato sa atong mga desisyon. Dini atong front lobe. Kung atong gidesisyonan o atong misimba ta sa mapintas nga mananap, hagbong na ta, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Pastor, dili lang ko mutuo sa mapintas nga mananap. Dili ko mabutangan dinhi sa agtang. Apan mupalit ko, musunod lang ko sa pagsimba sa lain nga adlaw nga Domingo, adlaw nga bisan unsa nga adlaw, aron lang makapalit ko, aron lang makakaon ko. Timani, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Nga bisan pa, og wala kami dawat sa imong huna-una sa pagsimba sa mapintas nga mananap, apan imong gibuhat, ang simbolo sa tuong kamot, imong gibuhat, miuban ka, misimba ka, dito, ikaw sa makadawat sa kalagot o sa kapungot sa balaan nga Diyos sa iyang pagbalik. Busa, the third angel's message is a call to fidelity or loyalty. Gikan sa pagkakaroon, hangtod nga mobalik ang Ginoo, hangtod sa mga kalistanan, hangtod sa persecution, we will stand firm, mga kaigalaan. Dili ta mubulag sa kamatuoran nga atong nadawat, dili ta mubulag sa kamatuoran nga gihatag sa atong Ginoong Hesus. We will be stand firm because the third angel's message is a call to fidelity, a call to loyalty. Nga daw sama nga ang magtiayon nanumpa dinhi sa atubangan sa altar, atubangan sa Ginoo, nga sa diin sila nanumpa sa ilang pagka-loyalty, nga ang ilang bana o ang ilang asawa ragyod ang ilang makauban. Inana usab, mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang atong pagpanumpa diya sa atong pag-alagad, nga bisan pa sa malisod nga panahon, kay moabot gyud ang persecution. Kita sakiton, kita biay-biayon, dagantag mga challenges nga maagian, but we will be stand firm. Ang hangyo sa maong ikatulo nga anghel, a call to fidelity, a call to loyalty. Mga kaigalaan, mga kaigsunan,
our message this week, Youth Week of Prayer, is the message of God as presented in the book of Revelation. We will live in a time when deception is in order of the day. However, this time, God calls you, kita, mga kaigalaan, mga kaigsunan, gitawag ta sa atong Ginoo to proclaim the eternal gospel with power. Gikinahanglan na gyud nga ang atong pag-proclaim niining atong hinapos nga panahon with power. You may feel that you do not have necessary preparation or you do not have enough talents to preach. However, I assure you that more than your ability, God is more willing in your availability. Remember Moses. Sa diha nga si Moses, dili gyud siya ang ngayan mudala sa katawan sa Ginoo. Ang iyang tingog, ang iyang pag-inistorya, dili gyud mao tungod kay siya pitla, di gyud siya kabalo mo istorya. But God promised nga siya makig-uban kang Moses og siya iyang nadala ang katawan sa Ginoo. Remember Jeremiah. Si Jeremiah bata, apan gipili siya sa Ginoo, mga kaigalaan, mga kaigsunan, alang sa pag-lead o mahimong hari. And then the last is Peter. Unsa ra manggod si Pedro? Usa ka mangingisda, way nahot. Apan gitawag siya si Ginoong Hesus mismo, gitawag og ang iyang igsoon nga si Andrew. Gitawag siya sa Ginoo nga mahimong disipulo sa atong buhi nga Dios. Remember, mga kaigsunan, og especially sa atong mga youth, siguro makaingon ang atong mga batanon, Pastor, dili man ko kabalo mo wali, dili ko kabalo mo istorya, dili ko kabalo mo kanta. God is looking for your availability, not your ability. Bisan pa kita, mga kaigsunan, nga mga hamtong na, God is looking for our availability, not our ability. Bisan og dili ta kabalo, kung ato lang itugyan ang atong kaugalingon, magpagamit ta sa atong Ginoo, then God will use us as an instrument. God will use us as an instrument. Remember, mga kaigloan, mga kaigsunan, nga hamubo na lang gyud ang atong panahon, nining atong panahon karon. We're living in these last days. And we praise God for that because mubalik na gyud siya. Ang ato lamang himuon o atong andaman nga kita mahimong ready sa pagbalik sa atong Ginoo. Una, a call to worship, kinahanglan mag-alagad ni nagyud ta nga tinud-anay. Ikaduha, a call to defense of our truth. Atong dipinsaan ang atong kamatuoran nga naangkon. Tungod kay daghan na karon ang mga piki o mga mini nga mga pagtulunan. O ang ikatulo, nagakinahanglan ang atong Ginoo sa atong loyalty. Atong loyalty. Nga bisan pa sa mga masakit nga atong maagian, kita magapabilin diha sa tiilan sa atong Ginoo. Mag-alagad ta nga tinud-anay tungod kay ang mulahutay sa katapusan maoray maluwas, mga kaigsunan. Thank you sa pagsubaybay, mga kaigsunan, sa atong Youth Week of Prayer. In behalf sa atong Youth Department, kami nagapaabot sa atong mga kaigsunan. Bisan pa, kadtong nagatambong matagabi dinhi o kadtong naalang nagatanaw via live stream, via Facebook and YouTube. Thank you very much for your support, mga kaigsunan. And ang akong handom, nining taknaa, nga magkinit-anay ta dinhi sa kalibutan, og wala tay lain nga handom, og mas nindot pamalandungon, nga kitang tanan, makaadto gyud, og magkinit-anay gyud sa langit ng puloy-anan, nga gitagana sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.